Tapos, syempre pag check out nila, parang check namin yung yung unit, ganyan, ganyan. Hindi namin makita mismo yung Glade na na parang purifier. Yung may gel, hindi namin nakita. Tapos tinanong namin siya kung nakita ba niya yung yung Glade, ganyan. Sabi niya, ay wala po. Wala po kami nakitang Glade. So, sa isip-isip ko, ano yun? Naglayas? May kasamang maleta? Ganyan. Are you accusing me? Sabi niya. So, ang gusto ko sabihin parang, so you're telling me I'm a liar? I'm a liar? Kahit anong pag-aari ng kliyente dyan, kahit isang tinidor na parang ganon, issue sa akin yan syempre. Kasi syempre, hindi biro ang ginastos ng kliyente ko. Ilang beses na nag-price increase to. Tulad yan, na fully paid mo na yung down payment mo. So, I guess, medyo malaki na yung price increase ito, kaya sayang. Ako po yung nag-comment about sa Claire at Israel. Lagi kasi akong nakikinig ng podcast nyo, lalo na pag from night duty while driving, pauwi. Nakita ko to sa nakita kita minsan sa mga ibang YouTube din ng mga SMDC YouTuber na ini-stalk ko din. Nakita ko nagko-comment ka din doon, kala mo ha. Ayoko lang pangalanan dahil syempre baka puntahan nyo, di ba? Ito, sasabihin ko po ito ha. Sasabihin ko po ito, kabayan kaptits. Lahat po ng mga YouTuber sa SMDC, so far in all fairness, sobrang the best ka talaga property specialist. Ramdam ko ang sincere mo na matulungan ang mga clients mo, sir. Very inspiring talaga ang mga podcast mo. Good luck, Sir Justin, and more clients pa. Isa to sa mga kliyente ko na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Oo. Developers praise sa rig. Naku, napaka-kliyente yung datingan ng mga kliyente ang dating ha ng pangalan ng YouTube channel mo. Hiyang-hiya ako. How many days in a week kayo nag-report sa MOA office nyo? Thank you, o, diba? Talagang kliyente po ang kanyang mga tanungan talaga. Oo, so, kliyente to. Hindi ako naniniwala, kliyente to. Magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC Property Investment Manager, Justin Archada, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. O, kabayan ka updates, hindi mo kaya, no? Naka tayo ngayon, Mayor Lito at yan sa po tayo ngayon na outfleet. Oo, kung dati Master Hans Kuwa, ngayon naka-Mayor Lito at yan sa po tayo, kabayan ka updates, o diba? So sa mga nagtatanong po kung ba tayo nakaganito, wala lang, gusto ko lang talaga. Oo, di ba, parang medyo presko lang, kahit na medyo malakas po ang ulan sa labas, presko lang tayo, di ba? Oo, so ito ay parang feeling nagbabakasyon. Oo. O, gaya nga po ng bakasyon namin last week, para idaos po ang aking birthday ng alagang si Puput, yung aking poodle na aso, dyan mismo sa Destino Beach Resort sa Batangas. Ayan. So, ganito rin po yung pakiramdam namin, no? Nung linggo po, bago po ako after ko matapos mag-podcast, umalis po kami, ganito rin kalakas ang ulan. Oo, kasi medyo hindi ko alam kung nakikarinig po sa aking mic, no. Kasalukuyang bumubuhos ang ulan ngayon dito mismo sa aming lugar, at yung kulog ay patuloy pong lumalakas, kabayan ka updates. Ayan. So, ganito rin po yung aming pakiramdam last week. Pero dahil madagas nga pong ulo natin, talagang dinerecho talaga natin. Kasi sayang po yung ating binayad sa booking.com. So, nung kinabukasan,
Umaraw naman, nakakatuwa, no? So, tayo po ay nag-spend ng 2 gabi at 3 araw nga po doon and sobrang refreshing, sobrang saya kasi matagal-tagal din pong wala tayong ganap na bakasyon. Oo, itong summer hindi tayo nakapagbakasyon. So, ngayon lang, ayan, ngayon lang tayo medyo nakakahinga ng konti. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na nasa Pilipinas ngayon na magbabakasyon nga po, okay, at saan mang plano nyo man magbakasyon, sana ho maging masaya, maging meaningful ang inyong bakasyon. Okay, and kung ako po itatanungin nyo kung saan maganda magbakasyon, subukan nyo pong mag-Siargao. Dahil sa Siargao po kabayan ka-updates na ko, ito yung lugar na ito yung lugar na parang nakakaramdam talaga ako ng kapayapaan sa ating sarili. Talagang pinagpapahinga niya talaga yung mind mo, yung heart mo, no? Kung ikaw ay may papasukan ng isang napakalaking desisyon sa buhay. Ito yung magandang lugar talaga. Magandang lugar so far. Actually, kabayan ka updates, nung nagpunta nga ako doon, sa Siargao, parang first time ko magpunta, parang doon ko naintindihan kung bakit ang dami-raming mga public figures or mga artista na doon gustong mag-settle down. Kasi napaganda po kabayan ka-updates ng lugar, as in. No? Hindi ko nga parang gusto kong balikan siguro this year. Hindi ko alam kung anong buwan, pero gusto ko nga pong bumalik nga po doon dahil hindi ko naramdaman or hindi ko naranasan mag-surf. Oo, kasi gusto ko nga po mag-surf doon sa Siargao. Ayan, pero hindi nga po tayo nakapag-surf. Gawa nga po na limitado na nga lang po yung oras at araw. Oo. At saka syempre, hindi rin po natin na-extend or hindi rin natin nagagawa ng paraan yung oras at araw doon kasi may mga kliyente po tayo na nagpapa-Zoom meeting. Oo, so parang hindi. Kumbaga syempre obligasyon natin yun, hindi pwedeng hindi anuhin ha. So may mga clients po tayo na nagpapa-Zoom meeting or tumatawag, kahit tayo po ay nasa bakasyon, basta the moment na nagkaroon tayo ng pag-uusap, kumuha kayo ng unit sa akin, walang bakasyon. Oo. So, tuloy ang usapan. Ayan. So, yun nga po kabayan ka-updates. Parang so far, na-enjoy ko yung Siargao and I suggest kabayan ka-updates, mag-Siargao po kayo. Panalangan ko lang talaga na makisama ang araw, 'di ba? Kasi minsan ang araw po ay traidor minsan. Yung akala mo walang bagyo, hindi uulan, naka-summer outfit ka pero umulan. Oo, ayan. So, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin dyan na nagbabakasyon ngayon, na nasa Pilipinas. So, si Miss Rose din pala, ha? Oo. Mag-uuwi din po itong July. Ayan. So, tinanong pala ako ni Miss Rose, yung may-ari po ng Fame na pinapa-Airbnb ko nga po. O, tinanong ako ni Miss Rose kung ano daw ba ang size ko. So, ang sagot ko po ay 3 ang size ko, Miss Rose. Isang large, isang XL, isang 2XL. Kung ano magkasya, at least diba more chances of winning. More chances of winning tayo. Pag yung dalawa doon, may isa doon sumakto, yung dalawa, di diretso sa marketplace. Di kumita pa po tayo. The joke ko lang, no? So, may mga paano na yung Miss Rose. Nako, Miss Rose, ha? Baka gulatin mo ako ng buhaya dyan, wag naman sana. Nagparinig. Hindi. Alam nyo, kahit anong man yan, okay lang yan, Diyos ko. Kayo naman. Pero, sobrang romantic giver kasi ni Miss Rose, eh. Minsan, ang hirap tanggihan. Ganyan. Tsaka rin yan, ha, nung last year, for 2 consecutive birthdays na po kabayan ka-updates, nagpapadala ng red envelope yan. Oo. Nagugulat ako sa red envelope niya. So, sobrang thank you po, Miss Rose. Ayan. And praying talaga na lumaki itong business mo sa Fame, no? Kasi talagang you really deserve it. Napakabuti ng puso mo. At talagang natouch pa ako dito kasi parang kasi syempre kabayan ka, please, di ba?
pag kumuha kayo ng property kasi, um, paano ko ba sasabihin to? Kasi may mga iba kasing clients na parang tingin nila na parang okay lang na kumaga kumita ka na sa akin, ganyan. So, dapat dito, ako naman tulungan nyo, ganyan, ganyan, ganon, na parang wala man lang, hindi man lang naisip na mayroon din kaming gasolina. Kumakain din kami habang ginagawa ang trabaho namin sa unit nyo, ganyan. So, siya, parang kasi ako nga po nag-handle ng unit niya sa Airbnb. Sabi niya, Justine, kailangan meron ka ding sweldo. O, diba? Nakakatuwa, may sweldo. Pero yun, sabi ko naman, kabayan ka updates, parang alam niyo po Ma'am Rose, kasi ang target kasi natin talaga dito, kailangan makover mismo yung income ng property mo doon sa monthly niyo sa bangko. Kasi sa mga hindi mo nakakaalam, so hindi naman, parang matured na po talaga kasi yung asawa niya. And naiintindihan naman natin na kapag matured na yung asawa mo or kayo matured na yung humihiram sa bangko, limitado na yung mismo yung buwan or taon na binibigay ng bangko sa kanila dahil nga po may certain na edad lang po na pwedeng until gitong edad lang pwede mag-loan. So, kino-compute ng bangko yan. So, imagine kung magkano binabayaran. Ayoko sabihin yung numero pero malaki talaga kabayan ka updates. Oo, malaki talaga. So, parang sabi ko, ang main objective natin dito ay kung ano yung word of honor ko, kung ano yung kinumit ko, kung paanong tulong ang gagawin ko, kailangan yun po masunod. So, kung kinakailangan na hindi tayo magpasweldo, kundi parang hindi ako maniningil lang management fee, handling fee, service fee, wala. Ang gusto ko muna, for this unit, gusto ko munang maitawid, no, yung talagang malakas na income nila for this unit lang. May mga ibang unit pa sila Miss Rose, no? So doon, siguro, baka doon tayo maniningil. Kaya lang dito, kasi gusto ko din matuto talaga paano mag-handle ng Airbnb. Kasi kabayan ka updates, to be honest with you, hindi pa ako nakaranas talaga na or nakaka-experience sa paano mag-handle ng property sa Airbnb. Ito pa lang. So parang training ground ko na nga din po ito kasi balang araw, parang plano ko nga din talaga bumuo ng isang property management or leasing company. Kasi ito yung isa sa pinaka naging problema ng mga kliyente natin, no? Kumuha ako ng property. After that, what's next? Wala ako sa Pilipinas. Sino ang pagkakatiwalaan ko? Ang pamilya ko may mga pasok, may mga trabaho. So, kailangan talaga meron kang katuwang sa paghahanap ng property. Mamaya, ipapaliwanag ko nga po sa inyo kung ano yung mga na-experience ko, mga na-encounter ko sa pag-handle ng property na ito. Ang dami kong na-realize, ang dami kong na-encounter, ang dami kong alam mo yun, oo, yun na lang nasabi ko kasi kabayan ka update, sobrang medyo stressful siya. Pero at the end of the day, parang maganda rin na nakakanasan ko itong mga bagay-bagay. Kasi parang different siya sa mismong typical na ginagawa ko bilang consultant. So parang parang imagine, as a consultant, pinapakita ko sa inyo kung saan maganda mag-invest, ano magandang unit na kunin, ano magandang project, ano magandang location. This time, papaano natin tatawirin. I mean, with that choice ng unit na napili mo, Justine, eto na. Paano natin maitatawid yung mga sinabi mo? 'Di ba? Parang ganoon siya kabayan ka. Kaya medyo challenging sa akin, pero parang na-motivate or tama na challenge ako na gawin ito because gusto ko masaksihan kung paano mabubuo ang success story ng client natin na si Miss Rose para sa unit niyang Fame Residences. Ayan. Abangan nyo mamaya kabayan ka updates ano-ano ang mga
na-encounter, na-experience natin sa pag-handle ng Airbnb dyan mismo sa Fame Residences. Okay kabayan ka-updates, nako ha, ang SMDC updates po ay napapanood at napapakinggan sa YouTube channel, YouTube Music, Apple Podcast, Spotify, and Facebook page. Nako kabayan ka-update sa lahat nga pala ng mga nakapanood nakapakinig sa ating Apple Podcast and Spotify Podcast. Ayan, nako ha, pasensya na po kayo, medyo hindi tayo nakapag-upload dyan lately. May mga problema tayo sa technical, ayan, but etong episode nito ay ating ma-upload ngayon, no worries po. Medyo ganun talaga, may mga pagkakataon na hindi talaga naiiwasan. Pero abangan niyo po ang ating episode na to sa ating Apple Podcast and Spotify Podcast. Okay, nako kabayan ka-updates. Gusto ko lang muna palang i-mega super duper shout out po etong mga nagko-comment sa atin sa YouTube. Si Ado0210. Ayan, sabi niya, Justine, thank you for doing this. Marami sa amin abroad pagkatapos mabentahan ay kinakalimutan na. Wala man lang update. I bought a pre-selling condo at South 2. I fully paid my down payment and I'm ready to pay my balance in cash. After seeing other properties from SMDC, I kinda realized sana sa QC ako bumili. Is there a process where you can swap your unit with other property? Thank you, mula po yan kay Ado0210. Nag-comment siya sa Ice Tower Paubos na Podcast. Ayan. So, ang South 2, maganda ang South 2 ha. Maganda ang South 2. Kasi tabi niya mismo is SM South Mall. Oo. Sa pagtatransfer kasi ng unit, siguro kung sobrang yung transfer kung sobrang transfer naman talaga, for example, obstructed yung view, mag-transfer ka. Pero kasi dito kabayan ka-updates kay Ado0210, ilang beses na nag-price increase to. Tulad niyan, na fully paid mo na yung down payment mo. So, I guess, medyo malaki na yung price increase ito, kaya sayang. So mas maganda i-keep mo na lang kasi pag nag-transfer ka din naman kasi kabayan ka-updates, hindi rin naman kasi mako-cover lahat. Hindi mako-cover lahat. May mga deductions din from your consultant, from commission, may marketing fee, hindi po lahat. So sayang. So I suggest Ado0210, i-keep mo na lang. Sayang. Maganda yung SAW 2. Mula po yan. Ito yung pinakaan talaga. Ito yung pinakikinggan ko last podcast ko. Ayan. Si just me and me and me and me and me. Ayan. Kasi parang nangyari sa kabayan ka-updates. Natuwa ako sa comment niya. Binura niya. Sabi niya ito po, no? Lol, ako po yung nag-comment about sa Claire at Israel. Lagi kasi akong nakikinig ng podcast nyo, lalo na pag from night duty while driving, pauwi. Lalo na if hindi ako nakatulog sa break time ko. So yung umaga na yun, sobrang antok ako. Mabuti nakinig ako while driving kasi nagising ako dahil sa part na Claire at Israel. Thank you sa podcast mo, lalo na sa part na yun kasi nawala ang antok ko. Kabayan ka, sa lahat po ng mga nagmamaneho ngayon, papasok ng kanilang mga trabaho, pauwi na kanilang bahay, sa mga nakikinig po ngayon kabayan ka updates, no? Sana po kabayan ka updates ay nakikinig po kayo sa ating podcast at ingat po sa biyahe. Okay, so ang kwento kasi niya kabayan ka updates. Ito kasing podcast natin ay again for the 1 million time, no? Yes, SMDC podcast po ito, but hindi po ito yung parang typical na bentahan.
Oo, typical na bentahan. Kasi nga, ang gusto ko mangyari kabayan ka updates, parang magkaroon ng way na hindi lang po bentahan yung ating nag-uusapan. Kung balanse, SMDC projects, tapos kalahati ng programa is all about life, di ba? Buhay na kung saan nakaka-relate tayo sa isang sitwasyon, 'di ba? May mga ganun eh. So ngayon, parang ako kasi kabayan ka updates, gumawa ako ng podcast para makamusta ko din yung mga iba kong mga kung hindi man kami nakapag-usap, hindi nila makakalimutan kasi may podcast nga po. So ito nga po kabayan ka updates, parang ano kasi one time um may isa akong client na kinamusta. Oo, kasi wala, kinamusta ko talaga siya kasi parang mayroon akong notice na natanggap mismo sa SMDC na hindi na nga nagbabayad. So parang ano lang, parang kasi napaka-ano lang, unusual lang, na nangamusta ako para maningil talaga. Ganun. So naningil ako kabayan ka updates, no? Hi Ma'am Claire, good morning. Kamusta po kayo? Opo, ma'am, medyo may due date po kayo, no? Kailangan ba at least, di ba nagme-message ako? Alangan namang magme-message ako sa ano, sa Facebook. O, pag yung tipong ano, feeling blessed, ganyan, sa bakasyon, sabi lang, Hi, Ma'am Claire, please read my message. Pakibayaran na po yung kasi feeling ko din hindi rin siya nakapakinig. Kaya ang lakas ng loob ko magsasalita. Hindi, pero yun nga. Bayad na siya ha. Just me and me, bayad na po siya. O, advance payment pa nga. Kaya wag kang ano dyan. Bayad na siya. Nabayaran na nga niya yung 2 months. And, yun. Sana hindi na maulit. No? Kasi kabayan ka updates, ano rin ha, mahirap din ang nagkakaroon ng miss or namin na miss kay mga monthly dahil may penalty. Kahit na sabihin yung na-waive naman yung penalty, wag niyong abusuin si SMDC. Baka hindi ka na pagbigyan kapag na penalty pa ulit kayo. Ayan. So again, it's just me and me. Nako, maraming salamat. Nakita ko to sa ano, nakita kita minsan sa mga ibang YouTube din ng mga SMDC YouTuber na ini-stalk ko din. Nakita ko nagko-comment ka din doon, kala mo ha. Ayoko lang pangalanan dahil syempre baka puntahan nyo, di ba? Magkakalaban kami, magkakaibang grupo kami, but without a doubt kabayan ka, iisa lang po ang aming tahanan. Iisa lang po ang aming bubong. At yun po ay ang SMDC. So nagkakaisa kaming lahat na maibigay po yung magandang mga projects sa inyo. So maaring hindi kasi ang laki ng SMDC, hindi kami lahat magkakilala din kabayan ka updates. But yun po, kapatid ko sa industriya na yan, ayan, medyo hindi man kayo magkakilala, pero nasa iisang kumpanya kami, isang pamilya po kami. May mga pagkakataon sa party, kabayan cup, medyo awkward lang to, no? Marami kasi mga YouTuber din na SMDC. Kilala ko to, ganyan, kilala ko to, pero hindi ko lang babatiin ko ba o ano. So baka isipin nila, nakikinig ako, nanonood ako. Oo, may mga ganun. Pero, siguro kung kakilala ka grupo mo, okay lang. Pero pag hindi mo ka grupo, parang pinagmamasdan mo lang sila, ganyan. Pero syempre, hindi mo sila makipag eye-to-eye contact. No? Nagmamasdan ko lang. Parang, ganito pala itsura niya sa personal. May ka... Joke lang. Wala tayong nilalait. Ito, sasabihin ko po ito ha. Sasabihin ko po ito kabayan kaptits. Lahat po ng mga YouTuber sa SMDC, so far in all fairness, sobrang presentable. O, pag sinabi kong presentable, sobrang ang gagwapo, ang gaganda. Totoo po ito kabayan kaptits. Lahat po ng mga content creators sa SMDC, in all fairness. Oo. Minsan na sa sobrang gagandang gagawa pa, parang ayokong linya sa kanila kasi parang joke yung ating katawa. Mataba tayo, mukha tayong oso. Ayun. So, yun. Sa lahat po ng mga kabayan ka updates ko na kapatid ko sa industriya sa SMDC, ayan, mega super duper shout out po sa inyo. You know who you are. Oo, you know who you are. At hindi ko pwedeng banggitin dito mismo na pinapanood ko po kayo. Okay, mula po sa The Molinas World 2583, the best ka talaga property specialist.
Ramdam ko ang sincere mo na matulungan ang mga clients mo, sir. Very inspiring talaga ang mga podcast mo. Good luck, Sir Justin, and more clients pa. Isa to sa mga kliyente ko na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Oo. So, nung nakakuha na siya, doon lang niyo nakilala. Ayan. So, pero yun po, sir, again, let me congratulate you pa rin. Kasi syempre, nasimulan nyo na nga po yung property investment journey nyo with SMDC. Ayan. So, meron siyang 2BR sa Light 2. Ay, abangan niyo po dito kay Molina's World. Abangan niyo, meron akong Light 2. Hindi siya, bukod sa construction updates, meron akong ginawang behind the scene. Oo, sa A Day in My Life series for our episode 4, meron akong ginawang vlog na kung saan pinapakita ko nga po sa inyo paano ko nga ba nabubuo ang isang SMDC updates video. Abangan niyo po yan, kabayan ka updates. And abangan mo ito Molina's World dahil na-feature ang unit mo or ang Light 2 residences kung saan meron ka nga pong unit. Ayan. Again, maraming salamat po. The Molina's World 2583. Mula naman kay Developers Pre-Selling. Naku, napaka-kliyente yung datingan ng kliyente ang dating ng pangalan ng YouTube channel mo. Hiyang-hiya ako. Developers Pre-Sellings. Commendable after sales service, Sir Justino. Na-ask sana, everyday ba kayo sa SMDC International pumapasok na office? How many days in a week kayo nag-report sa MOA office nyo? Thank you. O, diba? Talagang kliyente po ang kanyang mga tanungan talaga. Oo. So, kliyente to. Hindi ako naniniwala, kliyente to. Hindi. Actually, kabayan ka, siguro para masagot ko na lang po itong sa ating kapatid na developers pre-selling. Depende po sa amin. Ayan. Kasi may mga kasi ako kabayan ka updates, madalas talaga ako nakapagtrabaho outside. Nakita niyo naman kabayan ka updates, no? Tayo po ay palalabas. Okay. Kaya nga may na-upload ako ng videos ng mga construction updates kasi ganun po, palalabas po tayo. Parang sa office kasi, for me, hindi sa parang hindi na kasi ako naniniwala talaga na kapag na puro bentahan dapat ang approach sa market, no? Sa online, parang purong bentahan, ganyan, na parang hindi na ako ganun naniniwala. So parang tingin ko nag-iiba ang mindset ng tao. Oo, so parang ang ginagawa ko talaga ngayon kabayan ka-updates, I just enjoy dito sa pakipag-communicate lang, yung tipong pag-i-influence lang, ganyan, pag-market lang. It's up to you kung gusto mong bumili. Congratulations. Kung ayaw mo, edi wag, edi it's your loss. It's your loss, baby. Ay, joke lang kayo naman, di mabiro. Pero yun nga kabayan ka updates, madalas talaga kabayan ka updates, more on content po talaga ako. No, so hindi ako yung parang ganun ka-agresibo na kasi natakot ako na kapag nag-reserve yung kliyente, biglang nagba-back out. Ayoko na may mga nagba-back out. No, kasi medyo ini-evaluate din kami ng company namin kapag may mga back out kami. Oo. Diyos ko, kung alam niyo lang po kabahan ka, Pits, ayoko lang magsalita pero naiintindihan ko naman kasi kung bakit ganun ka-strict si SMDC sa evaluation. Of course, sa dami po namin, sinusuportahan niya po kami pero dapat yung trabaho mo talaga ay hindi yung basta-basta ng trabaho na may shortcut, no. So talaga ako ginagawa ko talaga kabayan ka updates. Yun nga, kaya nga every time may mga clients ako, parang sigurado ka naman talaga. Okay ba sa'yo to? Makakakain ka pa ba? Ganun ako ka direct to the point kabayan ka updates. Kasi nga ayoko yung pakiramdam na parang hindi, sige, wag hindi ko na po itutuloy, ganyan. Nag-reserve, hindi na itutuloy. Parang ayaw ng ganun kabayan ka. So, ginagawa ko talaga is, kung sigurado ka na, i-go na natin. Kung hindi pa, wag muna. Oo. Kasi nanghihinahin talaga ako.
Okay. Pero yung developers and pre-sellings, nasagot ko na to isang beses. Depende yan. Kapag kami po ay may meeting, papasok kami. Kapag may mga kailangan ayusin sa opisina, mga dokumento ng mga kliyente, yan, papasok kami. Pero kung kailangan, kung kaya naman ng work from home, email yan. Pwede kaming hindi pumasok. Pero gusto ko nga lang palang bigyan ng ng pagsaludo sa lahat po ng mga customer service ng SMDC na nakakausap ko. Actually, sila po ang nagpapadali ng life talaga. Palakpakan na sila ng Minecraft. Kasi sila talaga yung sila talaga yung nagbibigay ng ba to? Ng convenience sa aming lahat. Even us, sa aming mga property manager, talagang pinapadali niya yung life namin pag may mga concern yung kliyente, sila po ang sumasagot talaga. Oo. So, umulan man o umaraw, andyan sila Kabayan Ka Update. So, may mga toll fee or contact number sila. Ayan, i-search nyo lang po sa Google kung asang bansa man kayo. Tapos meron tayong customer service email. Kung may mga concern po kayo, hintayin nyo lang po yung sagot nila Kabayan Ka Updates. Customer service customer service at smdevelopment.com. Okay? Okay? Again, customer service at smdevelopment.com. So, sa lahat po ng mga clients natin na sa iba't ibang panig man kayo ng mundo, sa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa ka man, naku Kabayan Ka Updates, mag-comment ka naman, i-share nyo sa akin kung nasaan po kayo ngayon at anong kwentong ka-updates nyo, anong kwentong Kabayan Ka Updates nyo, no? For example, tuwing kailan kayo nakikinig, anong oras kayo nakikinig ng ating SMDC podcast o anong araw kayo nakikinig, anong ginagawa nyo habang nakikinig kayo ng SMDC podcast, 'di ba? Para medyo malaman ko din at saka maano rin tayo, 'di ba? Mas ma-motivate pa tayo. Ito nga pala yung ating topic natin for today's podcast, no? So, about sa pagpa-Airbnb. So far, kamusta nga ba ako? Parang, ano-ano nga ba yung mga na-experience ko, yung mga natutunan ko sa pagpa-Airbnb ng property, dito nga po sa Fame Residences. Alam nyo, Kabayan Ka Updates, akala ko madali. Oo, akala ko madali. Basta meron kang materyales, ganyan, meron kang konting kaalaman. Akala ko madali. Ang hirap din pala. O, kasi parang, ang dami mo mai-invest hindi lang time, hindi lang pera, kundi pasensya talaga. Oo, ang dami talaga. Pero so far, Kabayan Ka Updates, masabi ko na talagang medyo masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako na inalaga ko yung property ng kliyente ko. Pero, again, uulitin ko po, hindi po ako property manager, hindi po ako leasing company. Okay, tiga SMDC pa rin po tayo. And ito po, nag-extend lang tayo ng help sa ating kliyente. Sa ating mga kliyenteng pinagkatiwalaan po tayo bilang property investment manager. No? Kasi syempre, etong mga unit, ito Kabayan Ka Updates, bago ni-reserve yan, inaral pa namin yan, na itong unit na yan, inaral pa namin yan. Yung tamang unit number, o tamang view, inaral namin yung Kabayan Ka Updates. Hindi lang basta-basta na parang kumuha ka lang ng kumuha ka lang ng unit, sabay sample computation. Kaya hindi ako nagbibigay ng sample computation eh. Kasi parang pag sample computation ang binigay mo, parang parang hindi ka kuha-kuha. Nakuha niyo ba yung punto ko? Parang hindi siya kakuha-kuha. Parang sample computation, o patingin na competition. Pero pag pinilian mo na magandang unit layout, unit perspectives ang kliyente mo, makakamdaman ng kliyente mo na gustong-gusto mo etong unit na to for them. Kasi dinidiscuss ko pa kung ba't ito ang pinili kong unit para sa kanila. May mga ganun ako. So, ganun-ganun po yung ginawa ko mismo sa ating kliyente. No? Sa kay Miss Rose na kumuha mismo ng Fame before. So, yun, parang sabi ko, Miss Rose, ito yung pinili kong layout. Ito yung floor plan, ganyan. And ito na nga, naningil na nga po ang panahon. Dumating na ang takdang panahon. O, just turn over ko na. Ano mga gagawin? O sige, interior, appliances, Kabayan Ka Updates. Diyos ko, ang daming mga nangyayari talaga Kabayan Ka Updates. No? Parang feeling ko nga, ako talagang literal na nagkapagawa ng bahay.
Ganun yung effect sa akin. Na parang, well, siguro sa bulsa hindi masakit. Kasi sila mismo yung nagpo-provide. Ang pinaka, ano talaga, ang pinaka masaklap talaga dito is kapag in-invest mo talaga mismo yung idea mo sa project na to. Kasi hindi ka pwedeng magkamali talaga. Oo, because yung hard-earned money ng kliyente mo ang nakasalalay talaga kabayan ka updates, no? So yun nga, parang ginawa namin to, binisan ng unit with the help of Elevate Construction and Services. Tapos, bumili ng mga gamit, delivery, gate pass, 'di ba? Hanggang sa nabuo nga po Kabayan Ka Updates ang Henica Suite, no? So, binablog ko po siya Kabayan Ka Updates dahil gusto kong isama kayo sa journey namin ng unit na to, and masaksihan nyo rin po kung paano natin inaalagaan yung property. Okay, so um, malaki yung pagod talaga. Yung pagod, yung hirap, yung pag-invest ng oras. Hindi rin tayo meron din tayong gasolina. Kaya nga, nagsasabi si Miss Rose na dapat sinasweldoan ako. Sabi ko, hindi po. Kasi ang objectives dapat kailangan mapakita mo muna yung client, yung unit. Hindi pwede yung, alam niyo yun, konting kita, agad. So, yun, inaano ko parang, hindi, tsaka, wag na po isipin yun, ganyan. Ang importante, gusto ko lang magkaroon ng magandang success story ang unit na ito. Okay? So far, Kabayan Captains, ako kung i-share ko nga po sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga na-experience ko. So far, with the admin office, wala akong masabi sa kanila. Oo. Kapag ako po ay nagpapasa ng mga authorization, guest authorization form, mabilis sila in all fairness. Ayan. Siguro talaga ang pinaka talaga dito Kabayan Cup, sa pinaka medyo kalaban talaga dito ay yung mga guest talaga. Oo, yung mga guest talaga Kabayan Cup, sila talaga yung medyo may something, may attitude. Oo. Gaya na nga lang po, di ba one time nakwento ko nga po sa inyo, may isang beses na parang isa lang po ito sa mga minor na nangyari, pero ang dami niyang ginawa talaga Kabayan Cup. Sumakit talaga yung ulo ko sa kanya. So, ayoko na pong i-detalye yung mga ibang mga majority niya. Kasi, iba talaga. Pero, nag-check out nga siya. Tapos, syempre pag check out nila, parang check namin yung unit, ganyan. Hindi namin makita mismo yung glade na parang purifier. Yung may gel, yung natutunaw sa hangin, yung ginagano, yung pampabango ng banyo. Ang cost niya is 400 pesos, I guess. Hindi namin nakita. Tapos tinanong namin siya, para kung nakita ba niya yung glade, ganyan. Sabi niya, ay wala po kami nakitang glade. So, sa isip-isip ko, ano yun, naglayas? May kasamang maleta, ganyan. Naglayas na board sa unit, kaya naglayas siya, ganyan. Kasi imposible talaga Kabayan Cup dito. Sabi niya parang, inaakusahan mo ba ako? Sabi ko, hindi naman sa inaakusahan. Kaya lang sinukukuhan Kabayan Cup Beach, diba? Kasi imposible mawala talaga yun. Ang gusto ko na nga sabihin, sinabi niya, so, are you accusing me? Sinabi niya, ang gusto ko sabihin parang, so you're telling me I'm a liar? I'm a liar? Pero yun nga Kabayan Cup Beach, parang, talaga, parang sa akin, syempre, well, it's just lang naman, purifier lang naman. Pero syempre, kahit anong pag-aari ng kliyente dyan, kahit gising kong isang tinidor na parang ganon, issue sa akin yan syempre. Kasi syempre, hindi biro ang ginastos ng kliyente ko. Magagalit ako para sa kliyente ko. 'Di ba? Hindi ako yung magpapabebe na parang, nasan po yung baka nadala niyo po. Ay, hindi ako kakampi sa guest mismo. Sorry talaga sa lahat po ng ang stand ko lagi ay sa kliyente ko. Sila yung nagpakahirap, mabuo yung property. Sila yung nagbigay ng mga pera. Yung ultimong, yung kahit
toothpick lang yan, Diyos ko Lord. Siyempre, parang ginastos nila yan, hard-earned money nila yan, tapos kukunin mo lang ng walang, 'di ba? Yung Glade parang sabihin niyo ng OA ako, Kabayan Captives, pero kung siguro unit niyo po ito, Kabayan Captives, tingin ko same feeling din. Kasi kung alam niyo lang po kung gaano kami well invested, no, yung emosyon namin para parang trinato mo ng anak itong unit na to. Ganun. Parang sa kahit sa mga construction updates, no, pag yung mga project kami pinupuntahan na parang kapag nakita ko tong project na to, lalo yung Ice Tower, ay grabe, parang kailan lang, maliit ka pa lang, ngayon ang laki-laki mo na, bubuo ka na, makakapasok na kaming lahat, makapag-turnover na kami, yung ganun bang feeling, ganun kasi effect sa akin. So, sa unit na to, parang, ultimong pagluluto, hindi ko inaalaw. Kasi nga, ayokong mga moy sa unit, ayokong magkaroon ng mga insekto doon. Kasi nga, ganun po talaga ako sorry, ganun talaga. Kaya nga sa 13,000 na kinita ng Airbnb last month, sinabi nga ng client, parang okay lang. Alam mo na yung dapat gawin, Justine, ganyan. Kasi yun nga, mapili po ako sa mga guests. So, kapag may mga guest na walang profiles, lalo sa Facebook, kasi ba't ka mag-inquire ng Airbnb or ng staycation kung hindi mo gamit ay yung legit na profile mo, 'di ba? Ba't ka mag-inquire? May pinagtataguan ka ba, 'di ba? So may mga ganun ako, may mga red flag ako sa ganyan mga bagay-bagay. Okay? So pero yun, Kabayan Cup Deeds, ako sa lahat po ng mga may plan magpagpa-Airbnb, eto yung mga dapat yung gawin. Una, wag niyo na po isipin yung mga yung binabayaran niyo sa monthly DP niyo or maglaan din kayo ng budget for your appliances and interior, at wag niyong e-eksaktuhin yung costing. Maglagay po kayo ng sapat na allowance, dahil may mga times talaga, Kabayan ka updates, na minsan kung yung mga sumasakto na yan, minsan kinukulang pa din. Please, ngayon lang kayo, one time lang kayo magpapa-interior, bonggahan nyo na. Huwag nyo nang tipirin. Kasi, importante ang interior. Nako, matutuwa yung mga interior designers sa akin, pero sobrang importante ang interior. Hindi yung basta-basta maglagay ng gamit Netflix, no. Pangalawa, Kabayan ka updates, eto lang yan, no. Dalawa ang pwede mong gawin, no. Pwede ka mag-DIY. Okay, pwede ka mag-DIY na magpa-Airbnb. Pero kung wala ka dito sa Pilipinas, maghanap ka ng trusted na property management or leasing company. Sa nangyayari ngayon, Kabayan Kapit, sa akin talaga, hindi ako nagreklamo, pero kung ako siguro ang may-ari, at ako pa yung nagwa-market ng ko, ang hirap din kasi ang laki ng kinakain ng oras, Kabayan ka updates. Ang laki ng kinakain ng oras, na gasolina, parking fee, ang laki. Pero kung meron kang katuwang na property management or leasing company na tututok mismo sa project na yun, marami man kayo na hinahandle niya, pero equally, no, yung pag-aalaga ng inyong mga property, tutok mismo sa inyong mga property. So, ano nga ba yung tinutukoy ko, Kabayan ka updates? Nako, ito po ang Homefort I Hotel. Oo. So, si Homefort I Hotel, Kabayan Cup is a property management or leasing company na kung saan tututok mismo sa inyong mga units, no? So, madalas kasi sa iba, parang, wala mag-aalaga ng property ko, wala naman ako sa Pilipinas, sino mag-aalaga ng property ko, ayoko naman sa kamag-anak ko, ayoko naabala sila. O, dito po, Kabayan Cup, meron na kayong makakatuwang ang Homefort I Hotel. Ang dami ko mga videos na i-upload. Ayan, hindi po dito sa Facebook page nila. Abangan niyo po iyan. Mag-shoot po kami bukas ng hapon, kasama ng aking mga ibang mga kagrupo dyan. Abangan niyo po yung aking mga series of reels sa Homefort I Hotel.
Ayan, kasi importante yung malaman ito kabayan ka-updates na may mga alternatibo na po tayo na paraan para hindi ka na mahirapan sa pag-manage ng property mo na kahit nasaang lupalop ka man ng mundo, kikita at kikita ang property mo dahil meron ka ng katuwang para alagaan yung property mo. At yan nga po ang Home Fort Eye Hotel. Sobrang proud ako dito. Sobrang proud. Hindi, ayoko pa lang sabihin dito sa podcast natin kasi gusto kong sa page nila mismo sabihin. Oo. Hindi po ito baka po sabihin na iba diyan, baka bayad or wala po tayong bayad. Oo. Wish ko lang may bayad po tayo. Oo, pero wala tayong bayad dito kasi sobrang tiwala ako sa suporta at sa programa ng Home Fort Eye Hotel. Abangan niyo po yan kabayan ka-updates. Ang dami kong ibabahagi pa sa Home Fort Eye Hotel na kailangan yung malaman mismo. Okay? Pero sa akin kabayan ka-updates bilang ako po yung property manager po ng Fame. So far, gusto ko talaga tapusin sa salita etong topic natin na sobrang na-amaze ako. Well, kung titignan, parang pinapadali ko yung buhay ng kliyente ko. Oo, pero sa effect ko, mas pinapaganda niya ang mundo ko. Kasi sobrang ewan ko kabayan ka-updates, pero sobrang nakaka-relax din talaga na mag-alaga mismo ng ganitong unit, no? Siguro may mga magtatanong dyan kung may plano ka ba na bumuo ng property management company. We'll see. Oo, kung gusto mo na mangyari, ma-check mo na ito. Pero yun nga kabayan ka-updates, habang wala pa ho tayo sa puntong iyon for now, subukan niyo po Home Fort Eye Hotel. I-follow niyo po yung Facebook page nila mismo. Ayan, yung Home Fort Eye Hotel. Ang dami niyo pong malalaman, matututunan dyan. At I am very sure mahimbing ang tulog niyo kapag Home Fort Eye Hotel na po ang mag-aalaga sa property nyo. Kasi ito pala kabayan ka-updates, dagdag ko nga lang pala. Ito pong property management na ito, sa ibang leasing company, may mga iba-ibang presyo ang mga service nila. O cleaning fee, grease trap, mga pa, mga pagpapaayos ng kung ano-ano. May mga charge yan, pero dito kabayan ka-updates, may deduction lang sila per month mula sa inyong income. Yun na yun. Sobrang liit lang kabayan ka-updates na kanilang deduction. Kumpara naman sa pupunta ka araw-araw para mag-check out or para bantayan or tignan yung property mo. Diyos ko, dito hindi ka na nahirapan, hindi ka na na-traffic, hindi ka na na-stress, sila na po ang bahala. Okay? Abangan niyo po yung kabayan ka-updates, Home Fort Eye Hotel. Ayan. Abangan niyo po yung aking mga Facebook reels dyan mismo. Super excited ako. Parang feeling ko artista na ako. Artista. Actually, isa talaga yun sa mga magsasalita na po ako. Actually, isa po talaga to sa mga dahilan kaya hindi ko po tinanggap yung PBBB. Kaya hindi po naging housemate ni Kuya. Pero yun kabayan ka-updates. Abangan niyo po yan, Home Fort Eye Hotel. Ayan. So, ang bilis po ng ating oras. Trivia lang po, alam niyo ho ba na ito palang ating episode ngayon? Meron tayo na shoot na isang episode, hindi pala naka-on ang ating mic. So, umulit lang po tayo. Okay, but then again, sobrang masaya ako na nakapiling ko po ulit kayo sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na nagmamaneho ulit, kumakain. Siguro iba dyan, parang pamatulog din lang ang podcast ko. Maraming salamat po. At karamay niyo po ako sa lahat po ng mga lagay niyo dyan, sa lahat po, kasama niyo po ako sa lahat ng mga lagay niyo dyan sa ibang bansa kung nasaan man kayo. Okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe to my channel for more SMDC videos and updates and podcast. And syempre, huwag niyo rin pong kalimutang i-follow po ako sa aking Apple Podcast and Spotify Podcast. And don't forget to like my page, Facebook page SMDC Kabayan Investment.
kung kayo po ay may planong kumuha, mag-invest ng property sa SMDC for Airbnb purpose, naku ha, please DM me on WhatsApp. That's 63915281435 63915281435. Again, Kabayan Kapits, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig mula simula hanggang dulo. Check ko yung mic ko, baka hindi umiilaw. Uulit-ulit tayo. Diyos ko, another 1 hour na naman. Ayan. Ako po ang inyong virtual SMDC Property Investment Manager, Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala sa inyo. Kabayan Kapits, sabay-sabay tayong lumipad, umangat at mangarap. Kita-kits po ulit tayo on my next podcast dito po sa Nag-iisa. Nag-iisa lang at kaisa-isa lang. Aminin niyo, wala talagang SMDC podcast. Tayo lang may podcast, huwag kayong dyan. Aminin niyo yan. Tayo lang po ang nag-iisa at kaisa-isa lang. Kabayan Kapits, ito po ang SMDC podcast. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!